bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, imulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello mga ka-Operians! Mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon. Samahan niyo kami muli sa panibagong episode ng ating talakayan ng Torah at Tipan. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng Ecclesiastes. Kabanata 3. May takdang panahon para sa lahat ng bagay. May panahon para sa lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Panahon ng pagkapanganak at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng anihan. Panahon ng pagpatay at panahon ng paghilom. Panahon ng pagbuwag at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagdadalamhati at panahon ng pagsasayaw. Panahon ng pagkalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Panahon ng pagyakap at panahon ng paglayo. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagbitaw. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagkapunit at panahon ng pagtahi. Panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkamuhi. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano nga ang pakinabang ng manggagawa sa lahat ng kanyang pagpapagal? Nakita ko ang pasaning ipinataw ni Satanas sa sangkatauhan. Ginawa ni Yahweh na alahayam ang lahat ng bagay na maganda sa simula. At itinanim din niya ang walang hanggan sa sansinukob, ngunit hindi kayang maarok ng tao ang gawa ng alahayam mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya nasabi ko sa aking sarili na walang hihigit pa sa tao na maging masaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Na bawat isa ay makakain, makainom, at makapagtagpo ng kagalakan sa bunga ng kanyang gawain. Ito ay kaloob mula sa alahayam. Alam ko na ang lahat na ginagawa ng alahayam ay ganap at sakdal. Walang maidaragdag ni mababawas. Ginagawa ito ng alahayam upang ang mga tao siya ay maalala. Anuman ang nangyari noon ay siya rin mangyayari ngayon. At anuman ang gagawin ngayon ay naganap na noon. At ang alahayam ang tumatawag ng nakaraan upang managot. At ang aking nakita sa ilalim ng araw, sa lugar ng kahatulan, naroon ang kasamaan. At sa lugar ng katarungan, naroon din ang kasamaan. At sinabi ko sa aking sarili, hahatulan ng alahayam ang matuwid at ang masama, sapagkat may takdang panahon para sa bawat gawa at para sa bawat nagawa. At sinabi ko rin sa aking sarili, ang tao ay pinahihirapan ni Satanas upang sila ay mawalan ng halaga at magmistulang hayop. Sinisiguro ni Satanas na ang tao at hayop ay iisa lamang ang kapalaran. Kung paano namamatay ang hayop, gayon din ang tao. Nais niyang walang kalamangan ang tao sa hayop
sapagkat pareho lang silang ginawa mula sa alabok sa lupa. Ang lahat ay babalik sa pinagmulan. Ang laman ay sa alabok, sapagkat doon ito kinuha. Ngunit ang laman ay walang kabuluhan, sapagkat ang espiritu or kamalayan ay babalik sa alhayam. Ito ay mula kay Yahawa, at kay Yahawa, ito ay muling babalik sa umiiral na isa, ang Aleph at ang Tau. Yada. Yada. So, ito yung paborito nating mga talata na may A panahon time para for sa it. lahat ng bagay at panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Sinasabi lang dito na ang lahat ng bagay ay may katapat. Napapanahon para sa lahat. Wala talagang forever, no? Oo, walang forever. Kumbaga sabi nga ang ano lang ang bago lang ay ang word na change. Ang hindi magbabago. Oo, ang hindi magbabago ay ang word na change. Kaya, there is always a change Oo. sa lahat ng bagay, panahon, everything. Ang hindi magbabago dyan, ang ating alahayam lang. Yada. Ida. So sa panahon natin ngayon, ano na kaya ang ating kapanahunan? Ito ba ay Marami panahon ng panahon ng pagtatanim? Panahon pa naman May ng panahon na pagtatanim. kapighatian na, no? May panahon ng pagpupunla. Ito, nagpupunla tayo, di ba? Oo. Pero panahon din Paghahastik. ng Ng salita. pagpunla. Oo. Iba yung hasik ata ang ibig sabihin. Ikakalat mo eh. Kahasik ng lagim. So mas angkop yung panahon ng pagpupunla. Panahon ng pagtatanim. Panahon ng anihan. So wala pa Panahon ng tayo. pagkapangat. Oo. So, Wala pa tayo sa anihan. Nandito pa lang tayo sa pagtatanim. Kung ano natin yung mga bagong salita, yung 'di ba, yung tinamang yung covenant. Oo. Ito yung panahon ng pagkapanganak at panahon ng kamatayan. Kasi may sinabi ang Messiah, 'di ba, sabi, where I am, you will be also. So, ibig sabihin, yung diwa, nakasama niya noon, ay makakasama din niya sa huling panahon. So, maaring, yung mga diwang yon ay isisilang ba uli? O ano din? O papasok na lang sa random na tao? Isisilang pa ulit. Kasi 'di ba, pag nagwakas na ang buhay ng isang tao, ang kanyang hininga babalik sa nagbigay sa kanya. So, yun ba na pinahiram niyang hininga at kanya nang binawi, kanya pa rin bang ipagagamit sa iba? Parang sa palagay ko, hindi. Kasi nag-iisang ikaw yun eh. Sa balat ng lupa, sa buong mundo. At hindi naman tayo naniniwala doon sa reincarnation, 'di ba? Oo, wala tayong ganun. Walang itinuro ang mensahero ng ganun. Wala ngang patay na babalik, di ba? Nag-iisa lang yung diwa na yan, na para sa iyo. Oo. At kapag binawi na ang pinahiram na buhay. Binawi na, yung pinahiram na yun na yan, galing sa alaya, babalik din sa kanya yun. Oo, babalik. So, anong ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng where I am, you will be also? Nakatagda kasi. Oo, nakatakda na yun para sa kanyang mga tinawag, di ba? Na sumunod sa kanya.
Mga pinili. Mga pinili kasi hindi Hindi, naman ang lahat. kausap niya doon, mga Israelita noon pa. Oo. Kaya mga disipulo. Oo, yun nga. Before, Eh, di ba, before, ang kausap niya ay yung kanyang mga tagasunod. Oo. Hindi naman Ngayon niya pagbalik niya, hindi naman niya sinabi doon na lahat ng tao doon ay baka kasama niya. oo. Kaya nga, Dahil ang kausap ano niya, yun? yung mga So, tagasunod ibig niya lang, mga sabihin, ano disciple yun? niya. Yung diwa din, babalik din dito, kasama Mm. niya. Siyempre, kasama niya, ano bang tinuro ng kasama Mesahero? niya, Pero Na diwa, kumbaga hindi mo ang makikita. makalangit na kaharian ay wala sa langit. Nandito yan sa lupa. Kaya nga iniwan yung susi kay Peter. At hindi naman niya dinala. Oo, at hindi yun maghihintay ng ng araw ng pag-ano. May mga mauuna na bubuhayin nga, di ba? Oo. oh. Pero 'di ba, sa panahon ng paghuhukom, ibabalik niya at ibabangon yung Lahat, mga patay. Oo, Mauna yung lahat. lahat kanyang na. mga Pero pinili sa ano na para yun, sis, 'di ba? Oo. So yung Sa final judgment. Oo, oo, sa pero yung judgment of time. muli, ang So, pagbabalik niya muli, oh. ay So, Sa ano yun, bubuhayin din yung ano bang dati. tawag doon? Yung yeah, great multitude. iba yung great multitude, 'di ba? Sa time ng Hmm. no tribulation, I mean sa great judgment, throne judgment, 'di ba? Oo. So, yun. Kasi yung nasa kanya na, yung pinahiram niyang kinuha niya na ulit, yun yung ibabalik niya doon sa bubuhayin niyang ano. Oo. Para sila din yun, Kasi 'di ba? Paano yung naalala ko lang kasi yung may nagkwento sa akin na taga na mhm. dating revisionist din, pero nung second reading parang tinanggal na siya, na staying siya sa Kasile. Sabi niya, nag-uusap-usap sila, yung mga doon yung mga priest, mga ganyan. Si ganyan daw sa panahon ngayon, si ganito ang Ah, yung ganyan. Sinasabi, si ganito daw, yan. Tapos, kasi kung ang mensahero, pumapasok ang diwa ng so sino kanino pumapasok para pinag-uusapan mm. nila. O ganon. Tapos merong tinanong ko ang mensahero ng isang sabi ko, kung ano yun, sino pala si Judas Iscariot? Tinanong ko pa nga ang mensahero sa panahon natin ngayon. Sabi niya, sino ba ang, ano ba yung term na ginamit niya? Sino ba ang Treasurer. ingat yaman? Ay, hindi. Sino ba ang bagman? Sinabi niya, sino ba ang Oo, bagman? bagman Hindi ng na ako, term niya eh. oo, hindi na ako mamik. Sabi ko, hindi ko alam kung literal na bagman or yung kumahawak ng pananalapi. So, hindi na ako nag-elaborate kasi yan ako magtanong pa. So, may mga ganon nga. Kasi sabi nga, yung diwa, di ba? Pwedeng pumasok kung kahit kanino eh. Hindi. Okay, pupunta tayo May mga sa belief. May mga tao na ganun ang belief nila. Pero 'di ba, kung titingnan natin si Elijah, kaninong spirit ang magwo-work pa rin sa kanya, 'di ba? Nandiyan sila si Moses, 'di ba? Ah, ang mangyari niyan kung naipamigay sa iba, ipinagamit sa iba, maaaring hindi na si Moses 'yun. Hindi na si Elijah. Hindi ko na natin sasagot, di ba tayo alahayam eh. Basta naikwento ko lang, naalala ko, tinitingnan ko lang yung mga opinion nyo. Kasi hindi mo na makikita ang diwa kung pumasok sa isang tao, hindi, di ba? Kahit nga amin sa hero, hindi naman niya hindi naman niya sa lahat ng oras umano sa kanya ang diwa, di ba? Okay. Pero yun let us leave it at that. Oo, Yung wala namang ano, pero sa akin parang ganun ang getting ko. Except na lang sa alahayam, I mean sa Messiah, na pwede niyang gamitin ang tao kung kailan kailangan niya, di ba? walang imposible, no? Oo. Yung mga avatar nga eh. Katulad ng sinabi ng Messiah noon kay sa aklat ni Judas. Ah, papatay sa at sasaktan nila ang taong nagbibihis sa akin. So gumagamit talaga siya ng avatar o ng physical body. Pero sabi niya, kahit sino wala makakaabot sa akin, wala
makakasira o makakapanakit sa kanya kung maaabot. Pero sasaktan nila yung tao nagbibihis sa akin, sabi niya. Sabi niya doon Oo, sa kasi sa may mga instruments naman talaga siyang mm, ginagamit kung mm, gugustuhin niya, loloobin niya. oo. So, yung panahon ng pagpatay at panahon ng paghilom, panahon ng pagbuwag at panahon ng pagtatayo. Meron kayong reflection dito. Panahon ng pagpatay ng hayop, pag sa alay, di ba? Panahon pa ng pagpatay tuwing may kalooban ng aba na ayan magkaroon ng ng gera o digmaan. Siyempre, kailangan handa kang pumatay sa panahon yun, no? Panahon ng paghilom o unity, kasama na dyan yung pagpapatawad, reunification or pagpapahinga. Kayo Lahat, lahat talaga yan nangyayari sa bawat buhay. Kanya-kanyang hinaharap. Kanya-kanyang experience. Ang final dyan is yung it is appointed unto man wants to die. Verse 5, panahon ng pagkalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga ito. Panahon ng pagyakap at panahon ng paglayo. Panahon ng pagyakap at saka panahon ng paglayo. Kailan yun dapat yakapin mo at ilan ang panahon ng paglayo, yung let go. So, may tamang panahon talaga, no? Mga bagay na. Napakahirap pa yung goodbyes. Ayoko yan. Ito pa yung panahon ng paghahanap at panahon ng pagbitaw. Siguro yung hinahanap natin yung yung mga yung mga remnants nawawalang tupa. Kailangan alam natin kung kailan ang pagbitaw, kailan natin sila bibitawan. Pag tumalikod na sa covenant, siguro, kailangan mo nang bitawan. Kailangan. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. No? Yung mga hindi na kailangan. No? Ano ang itatago mo at ano ang itatapon mo. Dapat no? Yung mga pagtatago ng mga pinahalagahan mo. Maraming ganyan sis eh. Dami nating itinatago. Akala natin mahalaga. Pero pag kinalaunan, hindi mo naman pala May mga bagay. Nakakalimutan mo na no? Oo. Nakakadya pa pala sa Hanggang baul mo. sa nasira na lang siya. At hindi mo man lang Nagtatago sa nagamit. mga tambalan. May mga bagay na tangible, may mga abstract na mga bagay. Ayun, panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Tapos na tayo doon sa pananahimik. Kaya nandito na tayo sa panahon ng Hindi lang yun. pagsasalita. Mananahimik ka na lang. Halimbawa, sinasabi ng isa Imalina. Diba, stand for truth ang slogan natin. Oo. Huwag ka mananahimik pag alam mong iba na ang itinuturo, di ba? O kasi magiging doktrina na naman yan. Tinagal naman natin yung doktrina. So, dapat ituwid mo. Or kung hindi ka rin sure, pag-usapan. Kaya nga meron tayong talakayan. Kasi inaano natin kung sinabi ba talaga ng mensahero yon, baka sarili mo lang opinion. Or
yung naalala mo, sa Babylonia pa pala, yung turong yun, di ba? Oo. May maalala pala ako, mga kapatid, Oo. regarding dito sa napag-usapan kasi natin in connection nito. Ito kasi ang aking kapatid na lalaki yung sunod sa akin. Humihingi kasi siya ng pang Bible study niya daw. Kasi minsan natutukahan siya. Wala akong Ano hindi yan? Kasama natin sa Covenant o Babylonia pa? Babylonia pa siya. Sabi ko, kung magbibigay ako sa iyo, ito na ang stand ko ngayon. Dapat Babylonian ano, Bible ang gagamitin niya. Babylonia sasabihan niya nun eh. Oo. Kaya nga sabi ko, magbibigay ako sa iyo based doon sa Babylonian. Kaso lang, syempre ako itong nababahala, kasalanan ko yun eh. Diba? Nasa Hindi katotohanan. nila maintindihan yung ating Torah. Kasi iba paniwala nila. At saka hindi natin ibibigay ang perlas sa Kaya nga, ano. sabi ko sa kanya, aralin mo muna, huwag mo munang i-share sa iba. Kasi siya aralin niya muna kasi binigyan ko siya ng videos. Kasi daw pastor nila, nariringgan niya raw na nagbabanggit ng Torah. Pero ang sabi ko naman, kung alam niya ang Torah, wala dapat siya sa ganyang grupo. Oo. Siyempre, sabi niya ganyan, hindi ko rin yan magets pa sa ngayon, aralin ko muna. Oo, kasi maraming tanong yan. Sabi ko, pag hindi mo yan nasagot, mahirap. Sa'yo muna yan. Sabi ko, solo mo muna. May bumati naman sa akin nung Mother's Day na dating Aha. kasama ko sa Babylonian. Sabi niya, Happy Mother's Day, Pastora. Sabi ko, ay pasensya. Sabi ko, pasensya na po, hindi na ako pastora ngayon. Ha? Bakit? Sabi niya, hindi naman nawawala kahit hindi ka na nagtuturo. Pastora ka pa din, sabing ganun. Sabi ko, ay hindi na kasi wala na ako sa Babylonian teaching. Sabi niya, ano ka na ngayon? Sabi ko, andito kami sa Covenant. Ano ba yung Covenant? So, pinorward ko yung the guide. Tapos sabi ko, panoorin mo lahat ng videos dyan. Sabi ko, para maintindihan mo na naganap na ang katuparan, sabi ko, ng mga propesiya na nakasulat dyan sa Bible. Kaya sabi ko, na nagising na ako sa katotohanan, kaya nandito na ako sa Covenant. Tapos sabi niya, at ano pala yun? Yung pala yung may tinatawag na shofar. Sabi niya, sige papanoorin ko nga. Palagi kong nakikita yan na may shofar. Ikaw pala, dyan ka na pala, sabing ganun. Nakakita siya ng mga Oo, shofar. Ang yung may ganda nung shofar. no? Oo. Sabi, Mm, nandiyan ka na pala. So, sana panoorin niya at maintindihan niya din. mm. Mm-mm. Sinend ko lang sa kanya yung link ng the guide. Tapos tinuro ko sa kanya, sabi ko pag nakita mo yung logo na Rizal, i-click mo lang yun at hanapin mo yung playlist. Magkakasunod na sabi ko yan, sunod-sunod na para mas maintindihan mo. Dapat sunod-sunod ang papanoorin mo. So sana ah, tawagin din siya ng alahayam at gisingin din ang kanyang diwa. Okay. Kasi mga dati kong kasama yun sa Babylonian. Wala naman kasi talaga tayong ibang hangad, kundi yun. Oo. Panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkamuhi. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano yung pagmamahal? Mag ano pa lang kayo, diligawan, tapos pagkamuhi, pag 10 taon na magkasama. Siguro hindi ito sa Hindi, ano yan? Ano ang hindi lang interpretation ito niya dyan? ang tinutukoy dito ang relasyon ng mag-asawa, hindi yun.
kundi yung panahon ng ano, halimbawa, may yung mga kaibigan natin, 'di ba? They come and go. Mga nakilala natin, minahal natin sila at ipinakita natin sa kanila ang pagmamahal ng isang kapatid. So dumating din yung Kailan gumagraduate na oo, tayo, no? dumating din yung time na kumbaga hindi naman natin Market. masasabing kinamumuhian natin kundi talagang panahon ng paglayo sa kanila. Letting go, no? Oo, yung letting go. We let them go. Kasi hindi Yan, naman tayo magkakapareho ng diwa. Natahak. Oo. Mm. Hindi na eh. ano yan? Ano yan? Betrayal yan. Betrayal yung Ah, pagkamuhi. Mm. Kaya nga sinabi, panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. So, kapag ka ah, ang panahon ng pagmamahal, ano ito, di ba? Yung panahon ni David, pagmamahal yun. Si Solomon, betrayal yun eh, ang ginawa niya. So, anong nangyari? Nagkaroon ng mga digmaan. So, nagkakaroon ng digmaan, sa pagsunod, nagkakaroon ng kapayapaan. Betrayal tong pagkamuhi. na ano. Talagang ano, yung sa ano, So, ang ating ang pagtalakay natin dito ay parang ano na to, application para sa sarili sa buhay natin, 'di ba? Paano kaya mm, natin yung mga i-apply ito covenant sa ating keepers, oo, sa ating sarili? today. Oo. So, bali yakapin natin yung covenant. Yakapin natin yung Torah. Doon lang talaga tayo doon lang ang pinakadulo. Pag Tayo, wala, panahon tayo ng digmaan ngayon, di ba? Kailangan pagdaanan natin to para bago tayo dumating sa kapayapaan. Oo. Oo, pero Purification digmaan. eh. digmaan Digmaan saan? spiritual. Dati na love natin ang US of A. Ngayon, kailangan siguro magising na yung mga ating mga kababayan. Nakikita ko Panahon na kasi para mensahero. pagkamuhi. Nakikita ko kasi mensahero dito sa verse 8 na to. Paano? Nung dumating siya, halos yakapin natin ng isa't isa eh. Tapos nung nawala siya, nagkaroon ng iba-ibang nagkaroon na ng betrayal, nagkaroon ng pagkamuhi. Talikuran, no? Hmm. Tayo bro, nanatili tayo doon sa itinuro sa atin. Sila ang nag-betray sa atin. Kasi ang dami nilang mga sinabi-sabi sa atin na hindi naman totoo. Kumbaga, kung kailan tayo lumabas, naging cruel sila sa atin. Wala naman tayong kasalanan sa kanila. Hindi, pinetray nila ang mensahero. Yun ang pinakamalaki nilang Oo. dala ng covenant. At bilang mga covenant keepers, syempre, hindi naman tayo nakipag-away. Kumbaga, dinidepensahan natin. Defense tayo, hindi tayo, tawag doon? Hindi tayo, ano ba yung opposite ng defense? Aggressive, hindi tayo yung hindi tayo sumusugod, di ba? Ano ba ibig sabihin niya ang panahon ng pagkamuhi? Kung i-relate natin yan sa mga Israelita.
Sa mga serpent siguro. Ngayon alam na natin kung sino mga serpent. Hindi, So, huwag hindi na siya natin silang serpent ito, mahalin. Steve. Kasi betrayal nga itong pagkamuhi. Ito yung sumasalamin to dun sa ano, sa mga nakaraan. Hindi ko Anong makuha. mga ano nyo? Ano yung mga reflection nyo? Ano yung mga ano nyo? Tingin. Hindi ko makuha. Tama rin naman sinabi ni Sis Dalia. Pero ang ano ko naman dun sa ano, sa nakaraan. Paulit-ulit lang, di ba? Kung nangyari nung nakaraan, mangyayari at mangyayari pa rin yan. Ngayon at saka sa future. Kasi parang sinasabi ng verse na to, kapag ka sumunod ka, may pagmamahal. Ngunit kapag ka tumalikod ka, may betrayal. Pagkamuhi ang sasapitin mo. Kasi nga parusa eh. Tapos ang parusa niya, digmaan. Dahil mawawasak ang ano mo, ang kingdom mo. Ngunit kung babalik ka sa covenant, yan na ang panahon ng kapayapaan. Hindi ko naman ma-relate sa ano natin ngayon. Bumalik tayo sa covenant, pero wala pa rin tayong kapayapaan. Digmaan pa rin ang meron tayo at pagkamuhi. Kaya nagugulan ako dito sa ano, sagot ko. Ano po sa inyo mga kapatid? Maganda yung sinabi niya dito sa verse 10. Nakita ko ang pasaning ipinataw ni Satanas sa sangkatauhan. At ginawa ni Yahawa na alahayam ang lahat Oo. ng bagay na maganda sa simula. At itinanim din niya ang walang hanggan sa sansinuko. Ngunit hindi kayang maarok ng tao ang gawa ng alahayam mula sa simula hanggang sa wakas. So ibinigay pala yung kumbaga, etong siguro ang tinutukoy niya dito, yung walang hanggan, yung puno ng buhay, ngunit hindi ito naunawaan ng karamihan. Hmm. Pwede, may ano yan dun Hindi sa verse maarok, 8 hindi din. kayang maarok ng tao Oh. ang gawa ng alahayam mula sa simula hanggang sa wakas. Kasi kahit naman tayo noon nung hindi pa nabuksan ang diwa natin, kahit anong basa natin ng Bible, hindi naman natin naintindihan na ganun pala ang design ng alahayam. May unang creation, may pangalawang creation, may first couple, may pangalawang couple. Hindi natin yan na-analyze noon eh. Hindi natin naintindihan. So, Tapos, yung pasanin na ipinataw ni Satanas sa sangkatauhan, yun ang dahilan kung bakit hindi natin naunawaan ang lahat ng yun. tsaka Saka hindi ano natin eh, naunawaan. Hindi pa natin naunawaan saan ba nagsimula No. ang pagkakasala. Kasi Akala lang sabi, natin, ginawa ni Yahawa na alahayam ang lahat ng bagay na maganda sa simula. perfect harmony. Oo. At iyan ay isa sa mga role ng mensahero. Ibabalik niya ang ano nga ba, nung sinauna, nandun sa ano, sino superior, ano nga ba, ibabalik niya ang dating order of things, parang ganon. Ibabalik niya. Kumbaga, ang China ngayon, nagre-reforestation, yung mga desert, ginagawa nila ng nire-revive nila, di ba, yung mga desert, kahit ang Africa, nababawasan na ang desert, o ginagawa lahat. Kasi di ba yun naman ang role ng tao, maging tagapamahala ng lupain. Yun ang first, yun ang role ng ng second couple ni Lolo Adama, maging taga-ano ng garden. So, ganun din ang role ng kanyang mga anak, tagapamahala ng mga lupain, ng mga lahat ng may buhay. So, yung reforestation ginagawa, magiging ibabalik sa perfect harmony. Yun ay isa sa role ng mensahero sa Malakay. Nakasulat doon. Hindi ko lang alam po anong verse, pero isa sa role.
At ito ay nagsisimula na ngayon. Kaya ngayon talaga nililipol na yung mga nasa tayo, nasa pag paglilinis at re-refine ng ating ng isang kalupaan para sa muling pagtatayo ng makalangit na kaharian. So yung yung mga kaganapan, yung mga gera-gera niyan, di ba? Paglilinis din yan. Eh, Ah, may tanong ako. Kasi sabi niya dito, nakita ko ang pasaning ipinato ni Satanas sa katauhan. Hindi niya ba ito nainggit siya sa nakita na atin eh. hindi ba di ba si Solomon na nagsasalita dito? Oo. Di ba niya ito nakita nung bago siya magkasala? Ngayon niya lang ito nakita. Siyempre, siguro, ngayon lang siya siyempre age, nagkakaroon ng yung wisdom mo. Iba kasi ang knowledge o wisdom eh, no? So, siguro, yung hindi naman isang bagsak na marunong agad siya eh. Dahan-dahan yun, di ba? Kumbaga, yung hardware ng utak niya, hindi naman biglaan na, ay, Hindi, alam ko na lahat ng hindi bagay. magkaiba Kailangan sila ng message. maranasan niya. Ngayon, Magkaiba sila siguro, ng messenger, sis. ha? Magkaiba sila ng messenger. Oo. Ano to eh, binagsakan na to ng karunungan. Ang messenger unti-unti. Ito binagsakan na to Hindi. ng karunungan. Ang advantage Kaya ng nga, Messenger kasi, di ba mas nakakahigit ang Messenger? Ang advantage ng Messenger kasi may science, may internet na tayo, nung panahon ni Solomon wala. So naranasan niya, nakita niya with his own eyes, nabasa niya. hindi na, ang ano ko lang, kasi nung sinabi niya, nakita ko ang parusang ipinato ni Satanas sa katauhan. Di ba niya yun nakita nung una pa na kailangan pa niyang makagawa ng pagtataksil sa alahaya na naging daan sa kaparusahan ng mga Israelita. Kasi tingnan niyo, Nakamatayan din pala ang balik, oh, punta. oh, kung nakita niya yan nung una pa, bakit niya ginawa? So, ibig sabihin, ah, umabuso, hindi kaya? Or talagang Ngayon pala niya tinuklas niya? nakita yun. Ngayon lang pinakita sa kanya, may panahon ng realization, may panahon ng kangalan. Siguro gradual yan. Siguro ang iba yung kaalaman niya nung una. Tapos itong panahon niya ng sunset days niya iba naman ang karunungan na kanyang na-realize. Ano Kaya ba nga to? ito Sinabi niya ba to? Ecclesiastes eh. Ito ba sinabi niya bago siya nagkasala o nagkasala na siya? Tapos na, di ba sabi mo nga bro, parang dito pagsisisi na. Kaya nasabi ko sa aking sarili na walang hihigit pa sa tao na maging masaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. Sabi, yun lang ang pwede mong gawin eh. Kasi lahat ka naman, mamatay ka rin naman, di ba? Napakaigsi ng buhay, alam niya. So, may point naman siya dito. Kasi yung iba, bawa, iniwan ng girlfriend o iniwan ng nabase, magmumukmuk na yun. O kaya may nagawa sa kanyang kasalanan, yung isang tao, isang gano'n. Uupo siya sa isa parang i-replay niya palabas ng paulit-ulit yung ginawa sa kanya. Yung ganyan na buong buhay niya, nagtanim siya ng lalong dinilagay niya yung hinanakit na yon. Di dapat magpakasaya ka na lang kasi nangyari na yun eh. Hindi mo na ibabalik yung nakaraan ba o yung nakita sa tao, sa pagkukulang, o sa kaibigan, o yung sa dati mong ah, karelasyon, di ba? Para ka nanonood ng
Visit ka sa pelikulang yun. Pero lagi pinapanood, araw-gabi pinapanood mo. Parang ganun din yung yung pag-hold mo sa mga garages, sa mga malulungkot na bagay, sa mga kabiguan mo. Kaya daw walang dapat maging masaya at gumawa ng mabuti. Yun lang ang pinakamaga sa kanya. Wala nang hihigit pa. Ito yung kanyang take away sa kanyang buhay. Na bawat isa ay makakain, makainom, at makatagpo ng kagalakan sa bunga ng kanyang gawain. O diba? Sabi nga, job is happiness. Pag wala kang ginagawa, boring ang buhay. Kailangan meron kang tapos kikita ka ng sa iyong pinagpaguran. Napakasarap nun kakain ka, iinom ka. In the fact na merong bakit yung iba nagpapaka na lang, nagpapakahirap sa paghahanap ng ng kabuhayan o ng hanap buhay. Kasi pwede mo siyang mamalimos na lang o pero iba pa rin yung meron kang ginagawa, meron kang accomplishment na may nagawa ako sa araw na ito tapos binabayaran ako. Yun, napakasaya, napakasarap na bagay yun. Kasi gigising ka sa para saan ako bumabangon? Para kanino? Halimbawa, yung mga kaya nga mga retired na, tapos yung mga anak ay mga professional, may kanya-kanya ng pamilya, naghahanap sila ng gagawin nila kasi mahirap bumangon sa mumulat ng mata mo, anong gagawin maghapon na maghihintay ka na lang ba nung muling Pwede gumabi natin para itaas ng makatulog konti. ulit? Ano? Pwede natin itaas ng konti. Okay. Hindi, no. Ibaba ng konti. Ibaba pala. Sorry. Ibaba pala para makita natin yung buong yung verse Yung natin. 9 to Oo, okay na to. Dito, okay na to. Okay na. Hindi na, okay na yung mga L. Yan. Okay na yan. Makita lang. Tapos 14, alam ko na ang lahat ng ginagawa ng alayam ay ganap at sakdal. Walang may daragdag ni mababawas. Ginagawa ito ng alayam upang ang mga tao siya ay maalala. Hindi ka bibigyan ng sobra, hindi ka naman bibigyan ng ng kakulangan. So sapat lang, di ba? Para lagi kang So, nakarely sa kanya. so ito yung sinabi niya. Kaya nasabi ko sa aking sarili. Ano ba yan? Number Kaya 12. nasabi ko sa aking sarili na walang higit pa sa tao na maging masaya at gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. So, ang sinasabi niya rito, wala ka nang ibang gagawin, kundi kasi nailatag na ng alahayam ang lahat para sa atin. So, wala ka lang gagawin, kundi gumawa ng mabuti habang siya ay nabubuhay. So, paano ka gagawa Sumunod, ng no? mabuti? Hindi Sumunod sumunod sa ka. kabutihan. Para, para bawat isa ay makakain, makainom at makatagpo ng kagalakan sa bunga ng kanyang gawain. Ito ay kaloob mula sa alahayam. Ang sinasabi niya rito, hanggat sumusunod ka sa covenant, sumusunod ka sa mga kautusan, ito yung mga ibibigay sa iyo ng ating alahayam na galing sa kanyang kalooban. Nakalagay pa doon, alam ko na ang lahat ng ginawa ng alahayam ay ganap at sakdal. Walang may daragdag ni mababawas. Ginagawa ito ng alahayam upang ang mga tao siya ay maalala. So ito ngayon kasi nga tayo pa. Nagkasala kasi ang ating mga ninuno. Nagkasala kasi ang pinakaunang ang pangalawang creation. So, at ang nito, so sa pagkakasala na ito, kailangan nilang magbungkal ng lupa, kailangan nilang hanggang sa dumating yung kautusan. So tayo, kung tayo ay kikilos, kung tayo ay gagawa na sa ilalim ng kautusan, sa ilalim ng covenant ng alahayam, ay kakaloob niya sa atin ito.
itong mga sinabi rito na bawat isa ay makakain, painom at makatagpo ng kagalakan sa bunga ng kanyang gawain. Ito ay kaloob mula sa Allah. So paano mo to may sasabuhay ng sarili mo? Ito po, yung ginagawa natin ngayon, gabi-gabi, ito po ay makikita niyo sa pag-aaral sa Torah. So, para magawa kayo ng naayon sa kalooban ng Allah, makikita niyo rito kung ano yung mga instruction na dapat nating sundin at ano yung mga guide na dapat nating gawin. Yeah, the Yan. Inulit na naman dito sa verse 15, ano? Ano man ang nangyari noon ay siya ring mangyayari ngayon. At ano man ang gagawin Mm. ngayon ay naganap na noon. At ang alahayam ang tumatawag ng nakaraan upang managot. Ano ba Mm. ibig sabihin nito? Yan yung huli. Ano ba ibig sabihin? Kanina ko pa nabasa yun eh. Ang tumatawag ng nakaraan. Alahayam ang tumatawag ng nakaraan upang managot. Ano ba yung nakaraan? Di ba tag nito, kaparusahan, yung mga yung mga tumalikod at hindi sumunod at ang mga naging taksil sa alahayam. Yun ba yun? ang English verse 15, but what has been crooked can be straightened. What has been lacking can be filled. Parang yung itong verse ano ba to? So iba yung translation dito. Parang ibawi ka. Iba nga. Wait. Anong chapter 3 yan? Ay, mali. Oo. Sorry. Chapter 3, Chapter verse 1 pala to. 15. Wait. Bumalik. In whatever is has already been, and what will be has been before, and the alahayam will call the past to account. Ang alahayam ay tatawagin ang nakaraan upang to account, upang managot. Oo. At ang alahayam ang tumatawag ng nakaraan. Upang managot, to account. Hindi Oo. managot to and the alahayam will call the past to account. Hindi, so Para ibig sabihin maalala. siguro, at ang alahayam ay tinatawag ang nakaraan. Oo. So ay, Whatever, and the alahayam will call the past to account. Para maalala. Ano? At ang alahayam ay tatawagin ang nakaraan ay past nga ay tumawag. will call ay tatawagin Ay tatawagin. tatawagin ang nakaraan upang to account ano ba yung Para managot. Hindi Parang, Parang ibang parang hindi Oo. tumutugma eh. Oo. At ang alam ay tatawagin ang nakaraan. Ipaalala ang nakaraan. Ano man ang nangyari noon ay siya ring mangyayari ngayon. At ano man ang gagawin ngayon ay naganap na noon. At ang alahayam ay ibabalik siguro ang nakaraan. Hindi, ipapaalala yan. Ipapaalala. Call ba Upang yan o ipaalala ano? na lang. Ipaalala. Babalikan Will call? ang nakaraan upang Hindi kaya ipaalala. recall yan? Oo Sis, nga. hindi kaya recall yan, hindi call? Hindi kaya recall yan, hindi call? Kasi And tignan mo, pag whatever sinali is mo has talaga, already been. And the alahayam will call the past to account. Parang recount siguro to. hindi, baka remind. Remind. Oo. Will call the past to Remind. 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 Siguro parang ganon. At ang alam ay tatawagin ang Upang nakaraan ipaalala. upang ipaalala. Oo.
Magpaalala. 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 O, Ganon? to account, di ba? To Hmm. recount, magpaalala. Kaya may itong mga history para ipaalala sa atin. Malaman natin yung mga pagkakamali, huwag na natin ulitin. Oh, Hmm. Dahil nangyayari ulit, Oo. di ba? Di ba may mga scientific, ano nga sila, graphic pa eh. Diba? Kailan babagsak ang economy, kailan uli na ganon, Hmm. kailan ang fall ng mga, ng mga empire, nagiging cause ng pag-fall. So ngayon nakikita na nila ang lahat ng na-checkan na nila lahat ng criteria sa pagbagsak ng American Empire. So alam na nila babagsak na, no? So may yan, cycle, may rhythm. ito ba si Solomon, ano ba? Nakikita rin niya ba ang future? Base siguro, meron siyang yung study, yung pattern. So, yung mga nakita niya na yon, ito yung conclusion niya. At sinabi ko sa aking sarili, hahatulan ng alahayamang matuwid at ang masama, sapagkat may takdang panahon para sa bawat gawa at para sa bawat nagawa. Oh, Kaya ito yung there's a time for everything. Ah. At sinabi ko sa aking sarili, ang tao ay pinahihirapan ni Satanas upang sila ay mawala ng halaga at magmistulang hayop. So yun ang resulta ng ng genetic corruption. Hindi, pwede rin sis na ang tao ay pinahihirapan ni Satanas upang sila ay mawalan ng halaga at magmistulang hayop. Eh di ba kapag ka masyado kang na na masyado mo ng Niyurakan, hindi lang niyurakan. nilapastangan ka na, niyurakan ka na, Oo. para ka ng hayop. Hindi Di ba masyadong pagyakap nangyari, mo na sa di ba nangyari sanlibutan. sa atin yan, na sa Mm. ibang bansa dati, kinamumuhay, parang pinangdidirihan ang mga Pinoy na kahit sa elevator ay hindi pwedeng makisabay sa mga puti. hindi, ang tingin ko diyan is genetic corruption nga. Gusto nila mawala yung diwa natin. Kahit yun mo yung mga Oo, pagkain natin. Kasi tayo meron tayong conscience, meron pa tayong yung diwa. So ganyan, sinesen, desensitize tayo sa mga palabas, sa mga oo. internet, yan, Kaya ito, desensitize. Tapos, oo. Tapos kasi tumutukoy ang talaga siya hayop, sis sa walang, genetic corruption kasi oo, sinabi ng 19, sinisiguro ni Satanas na ang tao at hayop ay iisa lamang ang kapalaran. oo. Kung paano Ganito namamatay sis, ang hayop, gayon din ang tao. ganito sis, yung sinasabi niya diyan, yung sa akin ang tao ay pinahihirapan ni Satanas upang sila ay mawalan ng halaga at magmistulang hayop. Ito naman yung naging karanasan ko naman doon sa isang kapitbahay namin. Sabi niya, kung gusto mong mawasak ang isang tao, magmistulang kung gusto mo talagang bumagsak siya, sabi niya, dalhin mo sa kasino, turuan mo magkasino. Saka Sigurado, drugs, sabi niya. Di, addiction. sigurado, sabi niya. Pag natutong magkasino yan, babagsak yan. Totoo nga. Totoo nga yung sinabi niya. Oo. Oh, meron ngang dinala sa kasino na matino ay natuto. Nanalo, na gano'n. Ayun, bumagsak. Meron ako Beginner's luck. nakita. Oo, kitang ganyan. Sa ganong yung sa ganong pagpapatuloy ng buhay mo. Kasi syempre, parang naging una-una, may parang ugat yan sa ulo mo eh. Parang pinapaliwanag ko dati sa iba na parang ang sugal kasi parang ugat yan sa ulo mo. Ngayon, yung pagka
Sumibol yung Dopamine. maliit niyan, kakapit, dadami ang ugat niyan, kakapit yan. Dopamine. Mahirap mo na tanggalin sa isip mo yan. Yan, pagka ano mo yan dyan, patulad yan ng drugs, parang wala ka ng silbi. Para ka ng isang hayop na ano na lang, na na pag-alagala ka na lang, o naghahanap ka na lang ng ano mo, kung paano ka mabubuhay. Hindi yung sinabi kanina dun sa itaas na 'di ba, kung ikaw ay gagawa ng mabuti, 'di ba? Ah, pagpapalain ka ayon sa kalooban ng Alahay. Ito yung parang sinasabi niya dito. Oo, Di ba sa mamamatay ano, ka. yung fentanyl, di ba, libre nga, binibigay nga na libre sa ano So, eh, so, sa abroad eh. Para so ano, ibig sabihin, wala nang ano, so oo, ibig wala na yung sabihin, diwa. sino ba ang gumawa ng Sino ba lumikha ng sugal? Sino ba lumikha ng drugs? Sino ba ang lumikha ng mga Lahi ano ni na yan, Satanas. pampasira ng tao? 'Di ba? Sa lahi ni Satanas. So yung Hybrid, kasi hindi ang mga purong tao yon. oh, yung kasi ang intention ni Satanas is maging level ng tayo sa hayop. Kasi nga tayo ay chosen niya eh. Kaya nga tinatawag tayo ng alhayon na may people. So, ang gusto ni Satanas ay maging level tayo ng hayop. Na Pokemon, di ba? mas mababa tayo sa kanila. Kaya patuloy nila na rin tayong sinisira. Kasi nga, hanggang sa ang gusto nila, maganap yung pagustuhan nila na masira ang sangkatauhan. Kaya nga nasa ano si PRRD eh, nasa dahig eh, di ba? Kasi kinakalaban sila ni PRRD sa drugs. Di ba? War on Mm. drugs. Saka yung fentanyl pala, kaya pala pinamimigay lang ng libre sa mga sa mga drugs. Kasi pag namatay sila, preserve pa rin yung internal organs. So magagamit nila yon yung sa naman, organ harvesting naman. Kaya pala yung fentanyl ay libre lang na pinamimigay sa mga addict. To, preserve, preservation pa rin ng no? Negosyo pa rin eh. Ang lahat ay babalik sa pinagmulan. Ang laman ay sa alabok sapagkat doon ito kinuha. Ngunit ang laman ay walang kabuluhan, sapagkat ang espiritu o kamalayan ay babalik sa alhayam. Ang bilis ng oras, mga kapatid. So, anuhin natin, extend natin ang Kabanata 4. Hanggang mag-alas 10 na agad. So, tatalakayin pa natin ang Kabanata 4. Sige bro. Sige, ano ba? Basa uli ako ha. Oo. Okay. Kabanata 4. Pang-aapi, paghihirap at pag-iisa. So, habang binabasa, mag-take down nyo na yung mga verses na gusto nyong magbigay ng para mabilis tayo. Muli kong pinagmasdan ang lahat ng pang-aaping nagaganap sa ilalim ng araw. Nakita ko ang luha ng mga api at walang sa kanila ay nagsilbi. Ang kapangyarihan ay nasa panig ng mga mananakop na mapang-api. Kaya't sinabi ko na mabuti pa ang mga patay na nasa kapahingahan. Sila'y higit na mapalad kaysa sa mga buhay na nasa kapighatian. Ngunit higit na mapalad kaysa sa kanila ang hindi pa isinilang, sapagkat hindi niya nakita ang mga kasamaan ni magdalamhati sa ganitong mga kasawian. At nakita ko na ang karamihan sa mga paghihirap at mga kapighatian ay nag-uugat sa inggit ng tao sa kanyang kapwa at sa paligsahan, na para bang wala nang kinabukasan. Ngunit ito rin ay parang paghabol sa hangin, wala ring kabuluhan. Ang mangmang ay nakatunganga
nakatiklop ang kamay, at winawasak ang sarili sa kahangalan ng buhay. Mas mabuti pa ang isang dakot na may kapayapaan kaysa 2 dakot na puno ng pagod at kapighatian, sapagkat ito rin ay walang kabuluhan. Muli kong nakita ang isang bagay na walang kabuluhan sa ilalim ng araw. May isang tao na nag-iisa, walang kapatid, walang anak, walang kasama. Patuloy siyang nagpagal, ang kanyang paggawa ay tila walang katapusan. Ngunit hindi siya nasiyahan sa kanyang pag-aari at kayamanan. Sinabi niya sa sarili, para kanino ba ang lahat ng aking pinaghirapan? Bakit ko ipinagkait sa sarili ang kasiyahan? Ito'y isang malungkot na gawain at walang kabuluhan. Mas mainam ang 2 kaysa isa, sapagkat mas maraming nagagawa ang kanilang pagsasama. Kapag ang isa ay nadapa, may isang mag-aangat sa kanya. Ngunit kaawa-awa ang sa paggawa ay nag-iisa. Kung siya'y mabuwal, walang mag-aabot ng kamay. Gayon din, kung 2 ang magkasamang mahiga, sila'y magpapainit sa isa't isa. Ngunit paano magpapainit ang nag-iisa? At kung ang isa ay mapalibutan at madaig ng kalaban, ang 2 ay makakapangnanggalang sa kanyang likuran, at ang 3 magkakasangga ay di magagapi ng basta-basta. Ang di kilalang hari ay walang kabuluhan. Mas mainam ang isang bata ngunit matalinong tagapagmana kaysa isang matandang hari na mangmang at hindi sumusunod sa babala ng alahayam. Maging siya man ay dukha o dating bilanggo, ngunit siya ay pinili at itinalagang hari sa trono. At nakita ko ang lahat ng taong sumusunod at yumuyuko sa harap ng batang tagapagmana. Gayunmay ang mga susunod na salinlahi ay hindi nasiyahan sa kanya, at sa kahariang iyon, ang lahat ay nauwi sa pagkasira at walang kabuluhan, parang paghabol sa hangin. Yada. So parang pinatutungkulan niya ang sarili niya dito, yung batang Yada. ginawang hari, no? Ito yung sinabi niya dito, kaya sinabi ko na mabuti pa ang mga patay na nasa kapahingahan. Sila higit na mapalad kaysa sa mga buhay na nasa kapigatian. O nga naman, payapa na yung mga patay. Pero sabi niya, mas higit na mapalad yung mga hindi pa isinilang. Oo. Kasi hindi nila nakita ang mga kasamaan ni dalamhati sa ganitong mga kasawian. Tama. Hmm. Kaya nga tayo may pagpupulong na ganito sa pag-aaral ng ganito. Kasi nga yun nakaraan, para malaman natin yung nakaraan. Tama yung sinasabi niya, hindi natin dinanas yun. Pero dapat nating alamin para may sa puso natin, tumugos sa ating mga puso ang pagkakasala niya. Wag nang ulitin, no? O na wag nang ulitin. Kaya tama niya, mapalad talaga tayo. Mapalad talaga tayo sa totoo lang. Kasi dumating ang karunungan sa panahon natin. Dati to, hindi natin pinapansin no? Andito na lahat pala. Basa lang tayo ng Kaya nga- basa pero hindi natin napapansin. Hindi Kaya nga- natin inuunawa. Kaya nga tayo, sabihin nyo na makulit kami. Wala kaming pake. Basta kami mag-iimbita. Ngayon, kung na sumasakit ang tenga nyo sa mga naririnig nyo sa amin, patuloy pa rin kami mag-iimbita para malay nyo, makinig din kayo. Yung naiintindihan naman, kaya lang ayaw lang niyang intindihin. Nasa inyo na yun. Ay, wag ganun ang thinking, Oo. bro. Positive. Hindi man Oo, hindi positive. Hindi man mga Ibig sabihin, nag-iimbita tayo sa bawat gustong mapakinggan
ang ating Oo. mga pagtalakay. At hindi naman tayo nag-iimbita na, oh, sumama kayo sa amin o magpaparami kami, hindi po ganon. So, ang iniimbita namin na bawat isa, nawa ay, Yung mga gustong matuto, di oo, ba? At samahan kami sa salamat. pagtatalakay para matuto din kayo at mabuksan ng diwa, maunawaan din ang katotohanan na aming pinagsasaluhan sa talakayan na ito. Kasi noon hindi natin napapansin. Parang ang pagbabasa natin ng ng Bible or Torah ay parang history lang 'yan, tapos na 'yan, di na 'yan mangyayari ngayon. Pero sa pag-aaral natin, na napakahalaga pala na balikan ang nakaraan. Kasi ang sabi nga doon sa mga naunang kabanata na nabasa natin, na ang pagkakamali ay maaaring maituwid at ang mga pagkukulang ay maaaring punan. So tayo naman ang gumagawa ng history natin sa ngayon. Ano man ang ating mga ginagawa ngayon, ay yun din ang maaalala ng ating mga susunod na lahi o generation natin. Hindi natin alam kung kailan na o hanggang ilang generation pa ang nalalabi para sa ating makalangit na kaharian. Bago dumating ang makalangit na kaharian, ilang generation pa kaya ang nalalabi? So mas mabuti, nasabi nga dito, mas mabuti na ang gumawa ng kabutihan at maging masaya. So sa pagtatalakay natin ay marami tayong natututunan dito na Ito maaaring pala. maging masaya tayo o magdulot sa atin ng kapighatian. Pero ang Ito pala sis, pinakamaganda na ano man ang pagkakamali sa nakaraan ay maaaring maituwid sa ngayon. At ano man ang mga pagkukulang sa nakaraan ay maaari nating punan. 'Di ba? ang pinag-uugatan pala ng paghihirap at kapighatian sis ay ang inggit. Tingnan mo sa verse 4. Oo. At nakita ko na ang karamihan sa mga paghihirap at mga kapighatian ay nag-uugat sa inggit ng tao sa kanyang kapwa at sa paligsahan Oo nga, na parang bang paligsahan. wala nang kinabukasan. Ngunit ito rin ay parang paghabol sa hangin, wala rin kabuluhan. Sa inggit, ayan ang yung pride, di ba? At saka Oo. Di ba mas diyan mabuti kami. nga Hindi kaya tama kami. Ayan, parang, ang ating wala pa talagang ganun. ang ating mga ninuno sina Adam at Hawa ay diyan sila bumagsak sa Mm-mm. ano na 'yan. Yung Pagnanasa ng oo, karunungan. yung At saka parang inggit ni Cain. oo, yung inggit. Inggit ni Cain, no? Diyan sila bumagsak sa inggit at pagnanasa ng karunungan. O, isa pa, huwag ka daw tutunganga. Ang mangmang ay nakatunganga. Nakatiklop ang kamay. Hindi naghahanap buhay. Walang ginagawa. Oo. O, nakatiklop. At winawasak ang sarili sa kahangalan ng buhay. Ang alam ko, mahilig sa mga ganito, yung mga Greek eh. Walang ginawa kundi magpagdebate, maganon. Kasi di ba idle mind is the workshop of the Oo. kalaban, di ba? So dapat talaga meron kang ginagawa. Dahil magiging marami kang maiisip na hindi dapat pag wala kang ginagawa. Iba naman yung iba naman yung nagninilay-nilay ka sa mga salita. Pinagninilayan mo yung buhay, yan. Baka naman pinagninilayan mo yung mga kasawian mo nakaraan. Malulungkot ang buhay mo. Dapat mayroong ginagawa ang kamay Kaya nga mo. sabi nang sa 'di ba, sa Proverbs na do not dwell on the past. Oo. Kasi dapat nakakababa ng vibration yung energy yun eh. Samantalang Oo. surround yourself with what you wish for. Diba, isipin mo na lang, wow, nasa beach ako, kahit napapagpapawisa ka na ng painit, may ang lamig. Kahit 40 degrees na. Anyway,
Parang mind over matter. Pero think positive. At least, hindi ko na kailangan gumastos papunta ng sauna. Magsa-sauna ako. Yan dyan na, natural sauna na yan. O, inom ka ng tubig at madidetox ang iyong katawan. Yan naman, positive thinking, no? Ako'y, winawasak ang sarili sa kahangalan ng buhay. Okay. Verse 6, mas mabuti pa ang isang dakot na may kapayapaan kaysa dalawang dakot na puno ng pagod at kapighatian. Puno ng Oo, pagod yung at kapigatian. sapagkat ito rin ay walang kumula. Yung bang yung bang naghahangad ka, pwede ka namang uminom ng 3-in-1. Gusto mo pa yung yung Starbucks. Mag-overtime ako, tapos pag kumita ng pera, lulustayin mo sa mga na pareho rin naman pareho ka rin naman iinom ng kape. Kag gusto pa yung mamahalin. Gusto pa yung Oo. no? Ayaw mo ng bayong, gusto mo yung Louis Vuitton pa, no? Pareho rin naman yung dadala yun ng nalalamnan, no? So, dalawang dakot nga, pero puno ng pagod, na pagod ka at kapighatian. Ako, nagwo-worry ka pa, di mo maiwan sa isang tabi, kasi baka magnakaw. Iwan mo yung bayong sa isang tabi, kung may kukuha niyan. Okay, verse 7. Muli ko nakita ang isang bagay na walang kabuluhan sa ilalim ng araw. May isang tao na nag-iisa. Ito, walang kapatid, walang anak, walang kasama. Patuloy siya nagpagal. Ang kanyang paggawa ay tila walang katapusan. Yung overtime, kasi pampaano na rin nila to eh. Para pang aliw. Marami ang kilalang ganyan. Ngunit hindi siya nasihan sa kanyang pag-aari at kayamanan. Sinabi niya sa sarili, para kanino ba ang lahat ng aking pinaghirapan? Bakit ko ipinagkais sa sariling kasiyahan? Oo, yung isa kong friend dyan doon sa South, Sorsogon, mag-isa siya, lakalakad ng bahay niya. Pero ayaw, dahil sobrang katipiran, ayaw masyal, no? Para kanino? Oo, Wala naman siya. nagpapayaman. Pero paano na pagka nawala ka na nga sa mundong ito? Kanino mo Oo, kaya may iiwan ang mga iwan. yan? At Hindi ko sabi nga benta ni na lang Haring yung Solomon, bahay niya eh. hindi mo tiyak kung ang maiiwan mo ay magiging mabuti o Karapat dapat. karapat-dapat ba? Sabi ko, bigyan mo na sa foundation. Ang tanong, anong foundation ba yun eh? Sa Corrupt lang foundation ba yun. ay walang kurap? Oo, meron din, oo. Mm. O, dapat mag-enjoy na siya. Sabi mo, hindi naman Oo, ang bilangan ng enjoyin walang mo. taon. Habang ikaw ay Tapos, buhay pa, enjoyin mo na. palagay na umabot ka ng 90 o 190, kaya mo pa mamasyal niyan. O, i-budget mo yung pera mo hanggang makarating ka ng 90. Verse 9. Mas mainam ang dalawa kaysa isa, sapagkat mas maraming nagagawa ang kanilang pagsasama. Provided na may kayo harmony. Kasi pag dalawa nga kayo, lagi naman kayong kontrabida sa isa't isa, mabuti pa nga naman, di ba? Ah, sa bubong nga ka nalang tumira. Di ba? Yung sabi sa kesa magkasama kayo sa isang bubong. So, yun ang ibig Pero, sabihin nito, no man is an island. oo, may Kailangan tulungan, talaga may kasama ka. Mm. Kung hindi O man then, asawa kasama mo, at least man lang kaibigan. Na parang oo, napaka-imposible naman na wala kang kaibigan. Mula sa mm, pagkabata mo hanggang tumanda ka, wala kang kaibigan. oo. Aso, Dahil mag-alaga ka ng hindi aso. tayo pwedeng mabubuhay na mag-isa. Walang nabubuhay na mag-isa. Maganda yung kapanalig mo, at kapareho mo ng Oo. diwa. Ayan, sana maganda. Oh, Imposible naman na kahit hayop, wala kang kaibigan. kahit isang aso dyan, no? Oo. Kaya marami nag-aalaga ng pet, no? Kahit naman halimbawa, nawala ka sa kabundukan, wala nang ibang tao, kundi ikaw lang. May mga hayop naman doon na pwede mong kausapin. Pwede mong maging kaibigan, di ba? Um, Unggoy, ano? Kahit nga Hmm. ibon no? O kahit naman na ibon, kung kakausapin mo, maiintindihan ka nila. Oo. Yung uwak, Paano ko sumagot? napakatalino niyan. Bakit si Elijah, pati yung mga uwak, nagdadala sa kanya ng
Agila na yan, sis. pagkain. Ay, uwak. Agila daw. Agila, oo. Oo. O Pwede yan, rin uwak agila. kasi ang uwak matalino. Oh, matalino naman ang uwak. At saka kahit anong uri ng hayop ay pwedeng gamitin ng alahayam kung Aba, ito oo. ay para sa kanyang kalooban. Kapag Walang ang isa ay mabuti nadapa, at masama na hindi maaaring gamitin ng alahayam. lahat yung kanya. Oo, lahat yun ay sa kanya. Kapag ang isa ay Ano nga, nadapa, oo. parang ano nga sis, nakakatuwa kasi dati, nung kami ay talagang dumaan sa kahirapan, na parang wala na kami makain, dumapa kami as in talagang nabenta na lahat ng mga pwede naming ibenta dahil talagang parang dinaanan kami ng bagyo sa buhay. Tapos may kapitbahay kami dito na galit sa amin na kahit wala naman kaming ginagawa. Hindi ko alam kung bakit palaging nakasimangot, palaging galit, yung ganon. Tapos one time, nagkatay siya ng ng pato. Hinati niya, binigyan kami. Sabi ko, tingnan mo, kahit pala yung galit na galit sa atin, ginagamit ng alayam para mabigyan tayo ng pagkain. Kasi nung time na yun, talagang wala na kami halos makain. Naawa din, no? Oo. So, kahit sino pa man yan, kung sino yung mga taong malapit sa'yo, mabuti man sila o masama, maaaring gamitin ang alayam para ikaw ay alagaan. Mm. No, maganda lesson yan, ha? Yada. Kaya lagi maging mabuti kahit sa maugali. Kapag ang isa ay nadapa, may isang mag-aangat sa kanya. Ngunit kaawa-awa ang sa paggawa ay nag-iisa. Kung siya ay mabuwal, walang mag-aabot ng kamay. O nga naman. Kaya dapat yung mga yung matatanda na nag-isa na sila, dapat tinutulungan talaga yan, no? Kaya lang may mga matatanda kasi na abusive din dahil alam nila matanda sila. Ayaw tumanggap ng tulong. At saka yung masyadong critical. At naiinsulto daw sila kapag sila ay inaalalayan. Ang ganda, ay, bata pa sila. Hmm. Iba naman yun sa nyo, yung mga mareklamo. Oo. Sobrang reklamo naman. Oo. Ito, Talagang hindi gayon, nasisiyahan ng tao. oo nga eh. Syempre nga, pag matanda na, pinagpapasensyahan. Ikaw ba magbura ka, bata ka pa, lakas-lakas magbura ka, ewan ko na lang, di ba? Magsasapakan ka. Pero pag senior na, Hmm. ang lakasan ng loob eh. Doon sila Nagsalita. nagalit lalo na yung tabi, ang social pension ay para sa lahat. Mayroon ka mang natatanggap na pension o wala, kasama ka dyan. Oo. Sabi niya, Dahil bakit senior ka. pinaghirapan naman namin yung pension namin? Ito, Oo. yung mga tao bang hindi naghirap, sila lang ang may karapatan na tumanggap. Oo. Yun yung Kaya nga kanilang walang pension kasi rason. wala silang hindi Oo, sila naghanap buhay eh. kaya Or nga. So, sabi niya, napaka-unfair naman. Kung ang batas na, Kasi, na na magbibigay ng tulong ay para lang doon sa mga mahihirap na hindi, kumbaga hindi sila nagtrabaho eh. hindi nagsikap. Hindi sila nagsikap. Pero nasa kanila ang lahat ng pabor. Paano naman Oo. yung nagsikap, nagpakahirap, pakapagod, At saka, namasahe araw-araw, di ba? nakikipagsapalaran araw-araw sa Kahit may sakit, di ba? pagsasakay. Pasok. Pagtsatsagaan ng mga kakusina o ng Oo, boss. Tsaka sis, ano ba naman ang pension ng ay taas ng inflation. oo. Ramdam Wala na nang ramdam ko halos yun kasi di yan ba eh. Wala nang oo, yung dating halaga. 2,000 hindi mo mabuhat. Hindi ka magkanda ugaga sa pagbubuhat pag nag-grocery ka ng 2,000. Ngayon 5,000, naku, kaya pagbuhat. Oo nga. Parang, ano na nangyari? Saan na napunta yung value ng Wala na masyado ng Grabe. sobrang taas ng inflation, hindi mo na maramdaman ang 1,000. Oo. Parang ang isang Mabarya libo na, mo wala na. ngayon,
100 Katumbas na ng lang. 100. Oh, wawa naman. Tapos ayaw pa ipagkakait pa, no? Hmm. Oh, ganyan. Tapos sa verse 11, gayon din, kung dalawa ang magkasamang mahiga, sila ay magpapainit sa isa't isa. Ngunit paano magpapainit ang nag-iisa? Kumuha ka ng pusa. Ano? Okay, aso. Hmm. Hindi, dalawang Palaga ka ng pusa o aso, sigurado magpapainit yan sa iyo. init ng ulo, no? Hindi, may mga At ano, saka, kung disiplinahin hayop mo. man ang ang maging kaibigan mo, Hindi, sasamahan ka niyan sa hirap at ginhawa. pero yung mga yung mga kapatid nating Islam, ayaw nila ng animal. Kasi madumi daw yung mga dogs, gano'n. Kasi kung papansinin mo, very ngayon ang yung nagkakaroon ng mga cancer, mga gano'n, nakukuha sa animals. Yung mga parasite na nagiging cancerous. Sa mga pag-aalaga din ng animal. Dapat hindi mo itinatabi sa sa higaan. Depende siguro sa pag-aalaga, kung lagi namang malinis, at ang kinakain nila ay mas malinis pa sa kinakain mo. Bagay, oh. Kasi Marami nagkakaroon namang ng mga gano'n. cyst, Oo. yung mga nagkakaroon ng cyst sa abdominal, mga ganyan. Anyway, at verse 12, at kung ang isa ay mapalibutan at madaig ng kalaban, ang dalawa ay makakapanang galang sa kanyang likuran. At ang tatlong magkakasangga ay di magagapi ng basta-basta. Oo, di ba mga tripod, parang ganyan, hindi masyadong, Hmm. hindi agad matutumba. Okay? Ito, sino to? Isinasabi dito, Ang di ang di kilalang kilalang hari. hari ay walang kabuluhan. Okay. Naging hari ka nga pero hindi ka nasusulat. Naging hari ka pero wala kang kabuluhan. Mas mainam Parang ang isang bat. parang yung dato na nagpakilala doon sa norte. Oo. Hmm. Dato na Dato, walang tapos ano ba? Tapos walang sinabihan pa ako ng nasasakupan. asawa. Ay, huwag ka masyado magtanong. Matanong ako. Siyempre, curious ako. First time ko makaharap ng isang dato eh. Hindi dato ganun. Tapos parang nandiyan agad yung asawa, masyadong defensive na hindi kami pwede mag parang magsalita ng ganyan-ganyan. Hindi pwede basta-basta Siguro ang daming lihim pala, no? Hmm. Mas mainam ang isang bata, ngunit matalinong tagapagmana, kaysa isang matandang hari na mangmang at hindi sumusunod sa babala ng alahayam. Siguro na hindi sumusunod kay Yahawa, no? Hindi, okay na to na hindi Oo, sumusunod babala. sa O, kasi babala ng alahayam. binalaan siya ng alahayam, di ba? Oo. Maging siya man ay dukha o dating bilanggo. Ngunit siya ay pinili at itinalagang hari sa trono. Kayo kaya niya kinocompare sa sarili niya, no? Hmm. Naging bilanggo, parang si Joseph, the dreamer. Dukha, sino ba ang dukha na naging hari? King David ba? O pasto lang siya nung dati, di ba? So, ikinocompare niya yung sarili niya sa mga naging hari. Sarili niya siguro dito ang tinutukoy niya kasi ang bata Oo, niya hindi na na, naging 'di ba? Ilang taon lang ba oo. siya na Pero naging hindi siya hari? naging dukha. Oo, hindi naman siya naging dukha. Oo. Kaya ito, mas mainam ang isang bata, ngunit matalino yung tagapagmana. Kinocompare niya sarili niya nung bata siya siguro. Oo. Kaysa isang matandang hari na mangmang at hindi sumusunod sa babala ng alahayam. Kaya naging mangmang kasi hindi sumunod sa Oo. babala. Ayun. Okay. Kasi kinumpare niya, nagre-reminisce siya nung bata pa siya, no? Mm. At nakita ko ang lahat ng taong sumusunod at yumuyuko sa harap ng batang tagapagmana. Alala niya. Gayunman ay ang mga susunod na salinlahi ay hindi nasiyahan sa kanya. Ayun, no, meron tayong si brother, hindi nasiyahan kay Solomon. At sa Mm. kahariang iyon, ang lahat ay nauwi sa pagkasira at walang kabuluhan, parang paghabol sa hangin. O, yung kaharian nga naman, di ba, na nasira. Oo. Ito ang salita ng alahayam, yada. Meron kayo Mm. additional na maidadagdag sa ating
talakayan, mga kapatid. O yung ating ibang mga kasama, bakit hindi nagre-react? Nasaan na ba sila? Natulog na kaya? Mga kapatid, nag-aabang kasi ako ng magsasalita. Pag walang sasalita, saka ako nagsasalita. Pero kung meron kayong gusto, mag-butt-in lang kayo. Kasi yung oras kasi natin, para hindi tayo mag-overtime, ma-discuss lahat. Kaya nagbabat-in ako. Pero kung kayo ay makapagsasalita na, mas mainam para walang dead air, walang hintayan, mauna na po kayo. Kung wala nang nagsasalita, di ibig sabihin, wala silang isi-share. Kaya, Ah, go on lang. ah, baka Okay, baka so, nahiya kayong ako eh. Yun lang po mga kapatid. hmm, So, salamat sa pakikinig, pakikisama at pag-join sa amin sa Sis, gabi. ano yung Yes, Brad. meron Yes. meron dito sabi niya, maging siya man ay dukha o dating bilanggo, ngunit siya ay pinili at tinalagang hari sa trono. Meron bang meron bang dukha o dating bilanggo? O sinasabi niya lang to? Kaya nga, sino ba na bilanggo na naging hari? Si Joseph, di si ba? Joseph yan. Si Yun Joseph. namang yun namang dukha, ano ba to? Si King David ba to? Hindi, si Joseph pa rin. Di ba naging dukha ito? Pero Dahil naging siya, naging bilanggo siya. naging bilanggo at dukha. O iba siya. O hindi yun ang tinutukoy niya. O maging siya man ay dukha o dating bilanggo. Oo, Sino pinatutungkulan niya rito? Si Joseph? bata. Yung Ngunit bilanggo, siya ay tingin ko si Joseph. Yung ngunit, dukha, ngunit siya ay pinili at tinalagang hari sa trono. At nakita ko ang lahat ng taong sumunod at yumuko sa harap ng batang tagapagmana. siya yun. Sino itong batang ito? At Siya. nakita ko, hindi, at nakita ko ang lahat ng taong sumusunod at yumuko sa harap ng batang tagapagmana. Future ba to o past na ito? Past Gayon na. man, Kasi matanda na siya dito eh. ang mga susunod na saling lahi ay hindi nasiyahan sa kanya. At sa karyang iyon, ang lahat ay nauwi sa pagkasira at walang kabulat. Parang Yan ang paghahabol future. sa... hindi. Siya nga to. Oh, siya nga to. Oo. Siya, Kaya nga siya sabi ito. niya, Siya ito. Siya nga ito. At nakita ko tingnan ang natin lahat ng taong sumunod friendlessness. at yumuko. Siya nga siya. But those people who later came were not satisfied with the young successor. For that kingdom, everything is ruined and becomes meaningless, chasing after the wind. Siya nga yan. Siya. Siya nga, Pero hindi siya naging bilanggo at naging dukha Oo. kasi mayaman siya. He may be poor or may have come from prison, but was anointed king on the throne. Nakulong ba si David? Hindi. Pa? Nakulong ba si David, sis? Hindi. Hindi, pero naging mahirap siya kasi pasto lang siya, di ba? Oo, tama. Kaya nga, better is a young but intelligent successor than a foolish old king who no longer heed the Alahayamas warning. Parang kino-compare niya yung buti pa daw ang bata pero matalinong tagapagmana. Parang kinumpara yan kay Haring Saul. Oo. Dahil sa ula, tama. Oo nga, Tama, pwede. Sa kanya din, Haring Saul at saka sa kanya kasi hindi
Pareho silang Oo. hindi sumunod sa tagubilin ng Hindi kasi ito at nakita ko ang lahat ng taong sumunod at yumuko sa harap ng batang tagapagmana. Di ba Oo. si David bata pa yun? Tagapagmana Siya na din yun. naman siya Oo. din. Bata nung Ngayon nga, ginawang hari. Ano lang yata siya noon, 12 years old. Oo, si reminiscing David, siya nung kabataan niya. ngayon naman pero ito, yung sabi niya, hindi nasihan. At sa kahariang iyon, ang Futuristic lahat yan. ay nauwi sa pagkasira at walang kabuluhan, parang paghabol sa hangin. Ito na yun. Ito na Oo. yung resulta ng kanyang pagkakamali. Tayo lang naman ng tayo lang naman nung dumating ang sultan na sinabi na na 'di ba? Kasi si Solomon hina-highlight siya, pinakamatalino, pinupuri yan ng mga ex dyan Pero tayo lang talaga nagsabing foolish. Sabi ko nga foolishness Tama, sa oo. libong asawa, 'di ba? Tapos Foolish. nag-idolatry. Tayo lang naman ng bumabatikos kay Solomon. Ito naman. Tsaka Pero idol siya ng mga ex dyan. ginawa niya yung ah, hindi niya ginawa. Pinakialaman niya yung hindi na dapat pakialaman. Hindi katulad na sinabi ng tatay niya na ang ang sa alahayam ay sa alahayam. Ang ginagampanan niya lang yung yung kanyang tungkulin na binigay sa kanya ng alahayam. Hindi siya lumalagpas doon. Hindi, si Solomon, lumagpas siya doon eh. Kaya, Nakialam ayun. yung mga lihim na Kaya nga bagay. nasabi Mga niya, ang pagtalikod sa kautusan ay isang kamangmangan. mga Doon siya na-realize niya. nagkaroon ng kamangmangan dahil tinalikuran niya ang tipan Mm. ng alahayam. Yung utos Pero sa yun kanya. nga, Kaya nga, pero kumbaga winarningan na siya ng alahayam noon. Na sabi niya, kaya nga may kondisyon, kung lalakad ka sa katuwiran na gaya ng iyong ama. So, doon pa lang, mayroon ng kondisyon ng alahayam. Kung, 'di ba? So, alam na ng alahayam kung ano ang kanyang sasapitin sa bandang huli. so ito bang mga sinulat niya na to, ito ba yung katibayan ng kanyang pagsisisi? O resulta, Yun nga, o, realization niya to. o realization niya lang ito? Di ba, pag ka ng realization, nagsisisi ka rin, di ba? Oo, yun nga, 'di ba? Kaya nga niya naisulat itong ano na to, Ecclesiastes, sa yung mga ngaral. Naisulat niya to dahil nais niyang Para hindi ipahayag sa masagayahin. sa lahat na walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na hinahangad mo. Lahat ng mga ano to, gusto mong mangyari o gawin sa buhay mo, kung wala ang alahayam ay magiging walang kabuluhan. Kaya nga So, mababasa natin sa bandang huli na kabanata na ito na walang ibang mabuti kundi ang sumunod sa alahayam. Yun ang kanyang final na mensahe. ibig sabihin pala, maganda pala talaga pag-aralan din yung kay Solomon. Kasi Oh. nga ito ay warning niya. Warning Mm. niya sa mga susunod na salin lahi. Kasi nga daw, Naging matalino kasi siya, ngunit naging mangmang sa bandang huli. naging mga bandang huli. Sinasabi niya to para hindi na muling magkamali ang salin lahi. Oo. So magandang pag-aralan pala itong buhay ni Solomon. Dati nababad trip tayo dati. Ngayon, maganda pala kasi nakita natin yung kanyang pagsisisi. Yun nga lang, naparusahan na siya. Hmm. Sabi niya pa, naparusahan na siya. Napakabango ni Solomon sa mga ex yun. Mm. Parang parang si Hawa, napakabango din sa kanila. Pero si Adama, hindi.
So, medyo Opposite nga, no? overtime na tayo mga kapatid. Oo. So, God bless hindi na mga muna kapatid. tayo Maraming salamat. hindi na muna Mm-mm. tayo mag-music kasi masyadong mahaba ng ating oras. Opo. Okay. God bless mga kapatid. So, Be maraming blessed. salamat. Hanggang sa Shalom. muli Salamat. mga kapatid. Be blessed. Salamat. Shalom. Dalawa.